Okay mga boss, pag nagpa-packwalk kayo, hindi naman kailangang huminto kayo every time. Halimbawa, yung aso nyo gustong umamoy, hihinto kayo. Hindi. Ang gawin nyo is pag umaamoy siya at feel mo hindi ka pa kailangang huminto, hatakan nyo yung dish para mag-move forward sila. Ngayon, pag meron kayong mga spot gaya nito sa ilalim ng sampalok, tignan nyo gaano kalaking sampalok to. And then ilalim ng santol, na kung saan hindi sila stress, dito magandang huminto kasi talagang makakapagpahinga sila. Kaya tinan nyo, di ba? Itong dalawa na to, lawlaw na ang dila. Ano pa lang kami? 500 meters pa lang yung nilalakad namin, nilawlaw na yung dila. So meron pa kaming 500 meters na walk or more, mga 1 kilometer pa. Yung 1.5 kilometers na walk, kung hindi nyo kayang gawin ng araw-araw, at least 1 time a week or 2 times a week, malaking tulong yun sa kanilang naturalesa. Yung behavior nila, magbabago, and then mas magiging mas magiging less aggressive, at mas may impose nyo sa kanila yung pagiging alpha, kasi sa walk, kailangan silang sumunod sa'yo. Hindi pwedeng silang masunod. Kaya kanina nakikita nyo, dinadali ko ng stick, di ba? Parang pag nag-move forward to si Lucy, pinapalo ko ng stick yung dibdib para umatras siya. O, kailangan ako ang mauna, hindi siya. You know yung danger nun pag silang nauna? Pag silang nauna mga boss, at nakakita yan ng trigger like manok, pusa, or asong tatakbo, at sila ang nasa unahan, lagot ka dun kasi kakalad ka rin ka dun. Learn it from me kasi naranasan ko na yan. Dami ko ng sugat, hinampas na ako sa poste, kinaladkad na ako dahil sa mga ganong instance, okay? O, shout out sa mga trainers.